Ayan, lalong naglakihan after New Year. Kapag nilagyan ng abono, talaga pong effective. Hindi pwedeng hindi sila aapekto sa halaman. Huwag kalilimutan, maglagay po ng kahit pa yan mag-holiday. Asahan nyo, effective. Guys, ganda ng kulay. Oh, grabe. Happy New Year! Ayan, nandito na naman po tayo sa ating garden. Ayan, iikot po tayo dito sa garden. Ito, meron ng may-ari niyan. Ayan, ikot po tayo sa garden ngayong umaga. Kumusta po kayong lahat? Kumusta na ang mga halaman nyo? Ito, napakaganda po nito. Ayan, super black. Yan, pakita ko lang po sa inyo yung mga plants na mayroon po dito sa ating garden. Siyempre, napakaganda nitong ating giant na wave of love. Sa naghahanap po ng mga malalaking dahon para sa indoor. Yan, pasyal po kayo dito sa Plantita Verdes Garden, Purok 7, Ilayang Pulo, Barangay Iba. Yan, madali lang po itong puntahan, traceable ang ating location. Yan yung ating egg yolk, malaki na rin yan. At dito meron pa rin po tayong egg yolk. Yan, meron tayo ditong photos. Guys, ganda ng kulay. Oh, grabe. Yan yung ating photos na mayroong DIY pole. Ayan po, si Royal Queen yan, may palaki pa po ang dahon yan. At ayon sa kabila, syempre hindi tayo mawawala ng Giant Red Congo. Yan. Hindi pa po yan yung pinakamalaking paso. Kaya malaki pa ang ilalaki ng ating Congo na yan. Madali lang po yung alagaan. Naku, napakadali lang. Hindi po kayo mahihirapan. Buhay na buhay lagi yan kahit saan nyo ilagay. Meron din tayo ditong, ayan, ano nga ba, Prince Albert. Kung wala pa po kayo, naku, huwag kayo magpawala ng Prince Albert. Nagja-giant talaga yung dahon niya. At tingnan nyo naman yung kulay. May kakaibang ganda. Hindi po nakakasawa ang mga philodendron. Yan. Kung umaga pagising ninyo, gusto nyo magbisita, naku, ang ganda-ganda po niya, nakakatuwa. Giant naman ang inyong tatanungin, marami po tayo dito, katulad niyan, oh, si giant na egg yolk. Napakalaki po ng dahon nito. Napakalaki ng sakop. Kung iyan po ang inyong gusto, kayang-kaya niyang magsulo sa isang lugar. Kung saan yung nakikita nyong spot na maganda sa kanya, okay lang po yun. Mas okay din kung maiinitan siya. Ayan po yung ating giant na egg yolk. Ayan. Sa nagtatanong, walang special fertilizer ito. Complete lang po yan. Talagang nasanay sila sa complete. Murang fertilizer and yet effective. Ito, meron pa ditong isa. Yan, malalaki na po. Naubos yung ating maliliit na size ng Red Congo. Pero ayan, talaga lang na gusto ko nakikita rin. Kaya binibidyo ko para kahit saan po ako nandun, pwede nating makita ang ating mga inalaga ang halaman. Saan man po sila rin makarating, hindi na po mahihirapan yung magmamay-ari. Kasi malalaki na talaga sila. At ang wave of love, ayan, bukod sa sabi nga nila ay lucky plants, may kakaibang ganda naman din talaga. Oh. At saka halatang matibay sila. Sa ulan, sa init. Ayan, tapos ayan na nga, oh, maraming spadex. Hindi po madamot ang wave of love. Mabigay ito. Kaya tamang-tama yung kanyang name, wave of love. Ito pa, paborito talaga, malaking
Red Congo. Kung kayo po ay may malaking space or malawak o meron kayong lanay na napakalaki, maganda po yan. Di ko lang maabot hanggang ibabaw. Ayan, yan ang ating isa pang Giant Red Congo, katabi naman ng Giant Billy. Yan, masarap silang tingnan, maganda. Itong black na ito, magandang itabi yan sa neon. Ito po ay Black Homa. At ito naman, ito ay aglaw to, nalimutan ko ang kanyang name. Yan, nasa white pot na po yan, may mga babies na. Hindi sila, talagang yung mga ano po, hindi sila mahirap alagaan, promise. Kaya okay lang din po yan sa mga bago pa lang na nag-uumpisang maghalaman. Tingnan nyo guys, napakaganda. Isama na rin natin ito, yung ating Burley na napakaganda rin. Naku, wala akong masabi kundi maganda. Pasensya na po kung paulit-ulit. Ay talaga naman, di ba guys? Ito sobrang kapal na nito. Ito po ay si BBM or si Burley. Namimiss ko talaga ding mag-vlog, kaya pagbigyan nyo na po ako. Magbablog ulit tayo. Walang nakakasawa sa mga halaman na available dito sa garden. Date lang dito sa ating, ito po yung pinaka-giant na Royal Queen. Photos po yan. Ayan palabas na yung kanyang talbos. Established na po yan. Diba? Sabi ko nga sa inyo, hindi po tayo nag-aalis ng halaman na hindi established. Kaya ayan, sure na yan. Ayan po nakautlaw na, bubukas na uli ang kanyang talbos. At saka pag matured po, nagkakaroon po talaga ng penetration. Kaya huwag po kayong magtaka na napupunit. Hindi po iyan sa hangin. Ayan, hindi sa hangin kaya napupunit ang mga potos or dahon ng matured potos. Ako din itong giant na round form po, itong Golden Melinoni. Ito yung compact, ang laki niyan guys. Ang kapal po ng dahon nito. Ayan, napakakapal ng dahon niya. Minsan napapagkamalan silang daing ampord kapag kayong maliliit pa. Tapos ayan po yung stalks nila. Makikita nyo yung kulay. Yan. Hindi po sila yung ordinary lang na white stalks. Ayan. Kaya kung meron po kayong ganyan, ako, alagaan nyo pong mabuti. Nagmamaroon po yan, meaning na healthy po sila. Ayan, di ba? Napakalapad niyan. Tapang Melinoni, ito naman po yung isang form ng dahon or isang shape or korte. Ayan, makapal din ito. Yan, Golden Melinoni din po ang tawag dyan. Tapos, red stalk din po siya. Wala pa itong bulaklak. Pag may bulaklak guys, tinatanggal na po namin. Kasi merong chance na lumiliit yung dahon. Kasi yung fertilizer po ay nakikiagaw pa yung mga bulaklak. Since hindi naman tayo nag-breed, okay lang po natanggalin. Pero minsan si husband kasi ayaw niyang patanggal. Nagagandahan siya sa kulay ng bulaklak. Nakakadagdag daw ng ganda sa Golden Melinoni. Yan, red stalk din yan. At eto, isasama ko din itong aking Golden Ceratum. Ito po yung pinakamalaki dito ngayon. Ayan, yan yung Golden Ceratum. Talaga pong parang nilagari. Ito, parang naanuhan po ito ng hangin. Ayan. Naputol. Nawala yung mga dahon. Ayan po yan, si Golden Ceratum. Ito, tingnan nyo guys, ayaw patanggal yung mga dahon na yan. Kasi dagdag daw yung mga bulaklak na iyan, dagdag daw sa ganda ni Golden Ceratum. Kaya hindi ko muna tatanggalin yan. Ayaw patanggal ng boss natin. Ang ganda po niyan. Maganda yung ating mga Golden Ceratum. Sila talaga yung nagja-giant. Yan, alam ko po marami na sa inyo ang merong Golden Ceratum, pero talagang ito, hindi po ito nakakasawang tingnan sa kulay, tsaka madali talaga sila alagaan. Daming bulaklak kailangan na nga po yung tanggalin.
Kapag philodendron, kasama po talaga ang golden serratum. Saka maganda sila kapag kayong naiinitan. Ito naman, ito yung millionaire na unang labas po. Hindi po ito Congo. Nakita nyo naman yung dahon. Yung tangkay niya mahaba. Ayan. Mahaba po yan. Ang tawag dyan ay millionaire. Green po siya, para lang siyang Congo. Parang green Congo. Yan, meron tayo dyang red red Congo. O, di ba guys? Ayan yung mga halaman na available dito. Hindi po yan mawawala dito sa garden. Yung mga golden, reddish leaves, bronze leaves, ayan, green leaves, syempre lagi yan. Basta halaman, usapang halaman, green leaves. Pero maganda talaga kapag ka mga giant po. Talagang gusto ko po sa inyong bumati ng Happy New Year. Wala pa kasi tayong post. Ito green serratum po ito, green. Ayun naman yung golden. Pareho po silang maganda. Mas makikita nyo yung ganda ng kulay ng mga halaman pag may katabi silang mga dark colors. Kaya kung meron kayo dyang mga black din, isa rin yun sa maganda. Oh, ayan. Ang ganda po ng ating mga halaman. Kung may space, mag-alaga po kayo. Ito, may ano na naman, may kakat na naman tayo dito. Ayan, si Milano. Bagong ano po yan, nag-spray po kasi at kahapon ay nag-abono. Kaya in-spray yan para binanlawan. Yan. Ganda na ng ugat niyan. Pwede na rin niyang putulan. Ganda oh. Ayan. Mga magagandang klase ng halaman. Ito yung ating cobra fern na may mga bagong suloy. Ito din siya, padami na ng padami ang kanilang mga dahon, berding berde. Ayan. At dito, ayan, ito yung pinaka-giant na available dito sa garden. Ang ano naman niya, ang lapad po. Yan, napakalapad niyan. Yan yung pinakamalaki dyan. At kung tayo atras dito, si Golden Calkins naman ang narito. Yan, si Golden Calkins. Yan. Malapad ang dahon niyan. Pwede indoor, outdoor, kahit saan mo siya ilagay. Ayan, go na go ang red Congo. Isama natin itong Milano guys. Ayan. Konti lang naman yung ating ipeplex ngayon para may ma-upload tayo. Yan. Ito ayaw po ng Milano na masyadong napapaspas ng hangin. Since nagbagyo at nag-uulan, humangin, ayan, nagkaroon po ng damage ang dahon. Pero wag po tayong mag-alala. Ayan, may kasunod na uli yan. Ganda ng ugat niya. O, diba? Guys, pansinin nyo itong ating SP Columbia. Ito, ang ganda po nito. Lumaki na nga yung dahon niya. Kaya lang dahil sobrang nag-ulan, napatapat po siya sa tuluan ng tubig galing sa yero. Ayan. Iyan po yung nangyari sa SP. Si SP Noid. Kaya niripat ko na lang. Hindi ko pa muna siya dinidiligan. Pero may suloy naman siya guys. Pero ayan, kung titingnan nyo, ganda no? Hindi ko lang tinatanggal pa yung dahon. Kasi nanghihinayang po ako. Ayan yung ating epi. Trailing na po mga yan. Ayan si Neon. Ito pwede na rin tong pwede na po yung ipropa. Yung ibabaw pwede nang alisin. Si Albo. Ayan. Ito yung ating matured na Neon. Pwede na po itong itop cut. Para mas kumapal naman sila. Mabigyan siya ng anak dyan. Yan, pwede na tong i-top cut. Kung wala pong gagawin tayo ay baka i-top cut na rin natin yan at kung maganda ang panahon. Yung ating borsi, ayan guys, buntis na. Meron na siyang suloy. Ayan po, aantayin na natin. Ano na yan, may ugat na yan. Iintayin na lang natin na magsuloy ng panibago yung dahon niya para makita natin yung panibagong buhay niya. O, diba? Ang ganda niyan guys.
Ayan, hanggang sa muli guys. Maraming salamat sa pagsama. Yan, Happy New Year! Ingat po tayong lahat at looking forward sa 2025. New beginning dahil January po tayo. Ayan, palagi po tayong magkikita. Bye!